Sa ngalan po ng Manila Broadcasting Company, ang aming Chairman, Mr. Fred J. Lizalde, ang aming Presidente, Mr. Junic Dao, taus-pusong pasasalamat ang aming ipinapaabot sa KBP. Salamat po sa papuri, salamat sa karangalan, at salamat sa inspirasyon. Yung award po na ito, inaalay po namin una sa lahat sa ating Panginoon. Pangalawa sa lahat po ng mga announcers, mga DJs po natin, mga technician, mga radio partners at mga station managers, lalong-lalo na po sa mahigit 12 million listeners po ng ating estasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao at nasa labas din po ng ating bansa. Maraming salamat po. Over the nation, we're here for you. Friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Radio Natin. Your favorite radio. Reaching the entire archipelago. Radio Natin. Your favorite radio. Your radio. Radio Natin. Your favorite radio. Reaching the entire archipelago. Radio Natin. Your favorite radio. Radio Natin. Manila Broadcasting Company. DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KITSP. Sa inyo na ang mga balitang iahati ng Radyo Natin Balita. Mga maiinit, nagbabagat, makabuluhang mga balita sa Radyo Natin Balita. Mga balitang nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Radyo Natin Balita. Ito lamang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Radyo Natin Balita. Di magkaka. DXTC 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluhan na 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magandang umaga, Central Mindanao. Welcome aboard sa Radyo Natin Balita. Ngayon ay araw ng Friday, ikalima sa buwan ng Hunyo, 2025 or 26 at ikalabing siyam sa buwan ng Julhidza, 1447 sa Islamic Hijra Calendar. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer, KBP licensor PB Jawaril, at sa aming news head, Miss Noronisa Mamintal Kusin. At sa aming mga media technician, ako po ang inyong makakasama sa loob ng 30 minuto. Radyo Natin Caroline Abbas. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na inahatid sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Rais Ventures Corporation na sa pamahala ni Manager Abidin E. Ali. At hatid din sa inyo ng Green Pharmacy para sa mga preskong gamot. Hanapin lamang ang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace, Sinsuat Avenue, Cotabato City. Hatid din sa inyo ng Ministry of Labor and Employment or MOLIBARM sa pamamahala ni Minister Dato Muslim N.G. Sema at sa kanilang Director General Dato Surababutazil Jr.
At hatid din sa inyo ni Dato Udin Sisu at Municipal Councilor Honorable Teodoro Ted Moingit. 8 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at bago natin dakuan ang ating mga balita, alamin muna natin ang lagay ng panahon. Base sa inilabasan ng pag-asa ngayong araw ng Biyernes, ikalima sa buwan ng Hunyo 2026. Samantala, ang ating ulat panahon ngayong araw ay nihatid sa inyo ng Ministry of Labor and Employment at also hatid din sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Field Office sa pamahala ni Minister MP Bailing Ismantawila at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abdurrauf Makakua. Katuwang ang DXTC radyo natin na maging alerto at laging handa mga kabang samuro. Sa ating ulat panahon, bahagyang maulap hanggang maaliwalas sa nakalangitan sa iba't ibang lalawigan ng rehiyon ng Bangsamoro Autonomous. Sa rehiyon ng Autonomous sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, habang nararanasan ang init na pakiramdam at inaasang tataas pa lalo ang antas ng init na nararamdaman sa kalagitnaan ng araw. Kasabay nito, aasahan ang biglang pagbuhos ng ulan at pagkulog kidlat sa hapon at gabi sa maraming lugar. Patay sa huling inilabas kanina alas 6:50 ng umaga, sa gitna ganitong oras ay nakapagtala ng aktual na ang temperatura sa pagitan ng 25.5 degrees Celsius hanggang 27.0 degrees Celsius. Sa mga pangunahing lugar ng rehiyon, kabilang ang Cotabato City, Marawi City, Sheriff Aguac, Hulu at Bungaw. Dahil naman sa mataas na antas ng halumigmig o halumigmig na umabot na sa 80% hanggang 92%, ang pakiramdam or ang heat index ay nararanasan sa 28 degrees Celsius hanggang 30 degrees Celsius. Nasa antas ito ng katamtamang init na maaaring magdulot ng mabilis na pagkapagod, matagal na nabilad sa sikat ng araw. Ayon sa ulat, inaasang tataas pa lalo ang temperatura sa maghapon kung saan aabot ito ng 27 degrees Celsius hanggang 31 degrees Celsius. Samantalang heat index ang temperatura ay inaasahang aabot sa 33 degrees Celsius hanggang 35 degrees Celsius sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ito ay nasa kategoryang mataas hanggang napakataas na antas ng init kung saan may panganib na magkakaroon ng mga sakit dulot ng init tulad ng pagkahilo, pananakit ng ulo, sobrang pagpapawis at lalo na sa mga matatanda, mga bata at mga taong nagtatrabaho sa labas. At yan ang ating ulat panahon mula sa Pag-asa, at ang ating ulat panahon ay nihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology. Or MOST BARM Cotabato City Field Office sa pamahala ni MP Bailing Ismantawila at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abdurrauf Makakua.
Katuwang ang DXTC, radyo natin na maging alerto at laging handa mga kabang sa muro. Hitama po ang inyong mga orasan, ang oras sa buong kapuluan na 14 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At para sa ating pangunang balita, matagumpay na isinagawa ang konsultasyon an evaluation meeting ng PPF MILF Aligawasan Province sa isang mahalagang pagtitipon na bahagi ng patuloy na pagsuporta sa proseso ng kapayapaan at mahigpit na pagsunod sa mga polisiya at direktiba na itinakda ng Moro Islamic Liberation Front or MILF Central Committee. Pinangunahan ang nasabing pulong ni Dato Morsidi Giman na anak ng yumaong commanding officer ng PPF Aligawasan na si Haji Limbas Allahu Yarhamo. Katuwang niya sa pamumuno ang mga pangunahing opisyal ng organisasyon, kabilang sina Haji Bayan na Mangilay, Deputy Commanding Officer ng PPF, Badrudin Tado, na kilala rin sa tawag na codes at nagsilbing operasyon na commander, at Nords Nawal, Planning Officer ng PPF Ligawasan. Dumalo rin at nakibahagi sa aktibidad ang 7 station na commander sa ilalim ng saklaw ng PPF Ligawasan, pati na si Ismail Kuman, tagapangulo ng GSKP Political Committee. Ayon sa mga nag-ayos sa programa, pangunahing layunin na pagpupulong na higit pa pagtibayin ang pagkakaisa, ugnayan at koordinasyon sa pagitan ng mga kasapi ng organisasyon na bilang matibay na suporta sa pagpapatuloy at pagtataguyod ng kapayapaan sa rehiyon ng Bangsamoro. Malawak ang tinalakay din sa okasyon ang kahalagahan ng mahigpit na pagsunod sa mga kautusan at direktiba ng MILF Central Committee. Gayon din ang pangangailangang panatilihin ang mataas na antas ng disiplina at responsableng pagkilos ng bawat membro. 16 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, matagumpay na itaguyod ng 20 membro ng United Snowlanders Sustainable Livelihood Program Association ang kanilang negosyong bigasan sa Barangay Tuano, Arangka, Lanao del Sur. Nagsimula ang asosasyon noong Agosto 2025 matapos makatanggap ng 400,000 na panimulang kapital mula sa SLP na ipinapatupad ng MSSD. Pangunahing produkto ng grupo ang bigas at kasalukuyan na nilang pinaplano ang pagpapalawak ng negosyo patungo sa pagiging dealer ng liquid petroleum gas or LPG. Bago nagbigyan ng seed capital, sumailalim muna ang lahat ng membro sa business skill training upang maayos na mapatakbo ang kanilang negosyo. Regular din silang minomonitor ng mga kawani ng SLP ukol sa katayuan ng kanilang negosyo kada 3 buwan. 18 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Tayo po ay magbabalik after this page. Short commercial. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotahuato Institute of Technology Foundation Incorporated,
Tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitpi, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa Kitpi. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Kakar, Cotabato City. Sa Kitpi, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cell phone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Quimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Bay, siya kapan? Why, Bapa? Nana ko din. Bapa. Bagi kaku sa walay na nakinog ko adan ini balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na berhasil ka pangingili ko dia ko pagkabate sa Quran kaya ko gere sa mapya nakiugo na makele kupon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuan Bapa? Kaadin makatawang ko. Nang bapatalunong ka na mapiyay ka-check upin. Do kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunong kayo ito Bapa? Maya ba sa pagkambitya tanan na mapakaya daun kasaki kabawangan ko namag. Luka buanga sa Balaka na Gutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Ala inshallah nanalmo ko. Namagudasukal nalmo ko kando makele ko pa. Mga pagali nami, mga pakat nami, ubangili kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangay kano sa Glang Eye Care Clinic, matun sa Balaka na Gutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nilan 0966-024-6066. Kano email ad nilan glangacc@yahoo.com. Angay ka na dun sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito.
di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moniportal.h. Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa inyo, di magaga. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan na 25 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na natin sa inyo ng Ministry of Labor and Employment or MOLI BARM sa pamahala ni Minister Dato Muslim G. Sema at sa kanilang General Director Dato Suraba Butazil Jr. At also atid din sa inyo hatid din sa inyo ni MP Attorney Omar Yasser Sema at ni Dato Udin Sinsuat Municipal Councilor Honorable Teodoro Ted Moingeta. Para sa iba pa nating mga balita, arestado ang dalawang magkapatid na lalaki matapos mabilhan ng 204,000 na halaga ng hinihinalang shabu ng mga anti-narcotics agent sa isang entrapment operation sa Barangay Poblasyon 9, Cotabato City, umaga ng Huwebes, ika-4 sa buwan ng Hunyo taong kasalukuyan. Kinumpirma nitong Biyernes ni Edgar Jubay, Direktor ng Philippine Drug Enforcement Agency, BARM Autonomous Region in Muslim Mindanao, ang pagka-aresto sa dalawang suspek. Ang operasyon ay sinagawa sa tulong ng mga opisyal ng barangay at tanggapan ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw. Ayon pa kay Jubay, agad na na-detain ang kanilang mga agent at mga pulis ang suspek matapos itong makapagbinta ng iligal na droga. Nailatag ang operasyon na matapos makatanggap ng ulat mula sa mga residente ng lungsod na nag-uulat ng kanilang mga iligal na gawain sa PDEA BARM at kay Mayor Matabalaw na siya ring chairperson ng Cotabato City Peace and Order Council. Nakiisa rin sa operasyon ang iba't ibang unit sa Cotabato City Police Office, Police Regional Office BARM at National Intelligence Coordinating Agency or NICA. Ang naaresto ng magkapatid ay naharap na ngayon sa kaso ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. 28 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Muling pumasa ngayong linggo ang isang pribadong kumpanya sa South Cotabato sa performance audit ng isang international organisasyon kaugnay ng pangangalaga sa kalikasan. Kinumpirma nitong Friday ng mga Blaan at Tibuli tribal leaders, provincial official at Department of Environment and Natural Resources or DNR 12
personnel ang recertification na mula sa TUV Nord ng Germany. Ipinakita ng sertifikasyon na sumusunod ang Sagittarius Mines Incorporated or SMI sa mga global standards sa pangangalaga ng kapaligiran kaugnay ng nakatakdang pagsisimula ng kanilang copper at gold mining operation sa bayan ng Tampakan. Ayon pa sa mga mag-aaral, tinatayang abot na sa 200 billion US ang halaga ng copper at gold deposit sa mga ancestral lands ng mga blaan sa nasabing lugar. Kontrolado ng gobyerno ang SMI na pamahalaan ang Tampakan Copper Gold Project na mayroong free and prior consent mula sa mga blaan na tribal leaders. Nakatakdang simulaan ang operasyon sa taong 2028. Dalawamputsyam na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga bilang malaking hakbang upang mapaunlad ang edukasyon at human resources development sa lalawigan ng Maguindanao del Norte. Opisyal na inilunsad ng pamahalaang panlalawigan ng Maguindanao del Norte ang libreng licensure examination for teachers o letter review program para sa mga nagnanais sa maging lisensyadong guro. Pinangunahan ni Governor Dato Tukaw O Mastura CPA at Vice Governor Dato Marcial I. Sinsuwata kasama si Provincial Administrator Dato Sharifuddin Tukaw P. Mastura CPA at ang mga membro ng sangguniang panlalawigan ang pagsaksi sa paglagda ng Memorandum of Agreement or MOA sa pagitan ng pamahalaang panlalawigan at ng Carl Balita Review Center. Nitong kahapon sa Provincial Gymnasium sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Ang makabuluhang programang ito ay isinakatuparan sa pamagitan ng pakikipagtulungan ng Office of the Administrator Specialist Initiative and Project. Umabot na sa 214 na aplikante ang nagpahayag ng interest sa programa, kabilang 165 na aspiring teachers. Mula sa unang distrito at 49 mula sa ikalawang distrito. Sa kasalukuyan, 202 sa mga aplikanteng ito ang sumailalim sa qualified examination upang mapili ang mga magiging beneficiaryo ng libreng review program. Ipinapakita ng nasabing partnership ang matatag na dedikasyon ng pamahalaang panlalawigan sa pagpapataas ng kalidad ng edukasyon at pagbibigay ng pangmatagalang oportunidad para sa kabataan sa pamagitan ng pakikipag-ugnayan sa isang nangungunang review institution tulad ng CABRC. Layunin ng Maguindanao del Norte na makalikha ng mas maraming lisensyadong profesional na guro na magiging katuwang sa paghubog ng kinabukasan ng lalawigan. 32 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na natin sa inyo ng Bago Langin Clinic at ng Glang Eye Care Clinic na matatagpuan sa Sinsuat Avenue, Cotabato City. At din sa inyo ng Searchwatch Service Center located at Don Roman Velo Street, Cotabato City. Para sa ating panghuling balita, nakapasa na sa huling pagbasa ng Kamarang Anti-False Information Bill na magpaparusa ng pagkakulong at multang 2 milyon para sa mga mapapatunayang nagpapakalat ng fake news sa plenary session nitong Merkules sa ika-3 sa buwan ng Hunyo.
Pumoto ang mga mambabatas sa 286 to 3-0 pabor sa pag-aproba sa House Bill number 9465 or Digital Media Anti-False Information Act sa ikatlong pagbasa. Sakop ng panukala ang nagpapakalat ng artificial intelligence o generated o manipulated images, videos at audio na inilalabas ng walang kaukulang disclosure at layong guluhin ang publiko. 34 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at yan na po ang kabuuan ng ating radyo natin na balita. Ngayon ay ika-5 sa buwan ng Hunyo, 2026. At ika-19 sa buwan ng Julhizza 1447 sa Islamic Isra Calendar. At bago ho tayo magpaalam, hilo po sa ating mga viewers, hello to Ma'am Wahida Akan Mamalapat. Good morning, Abang Samoro, Ma'am Caroline Abas. Happy Friday to all. At hello to Sir Tristan White Vigulay. Good morning, Ma'am Carol. Ayan, likewise po. At hello po dyan sa may Bagwa 2 kay Ma'am Omo Hikma. At kay Kakanuray Dauda, sana dyan sa may Lugay-Lugay area. At hello to Vic Gunsang. At sa lahat po ng ating mga avid listeners na patuloy na nakasubaybay sa ating mga programa dito sa Radyo natin 95.9. Kaya maraming salamat po sa pagsama sa akin mula kanina hanggang ngayon. Hanggang sa muli sa ganito ring oras sa Timpila 95.9 Radyo natin FM Cotabato City. Sa ngalan po ng aming buting station manager sa aming admin officer KBP license, BCTR Sir PB Jawarila at sa aming news head Miss Noronisa Mamital Kusin at sa aming mga media technician, ako po ang inyong nakasama, Radyo natin Caroline Abas. Magandang umaga, Central Mindanao. Manatiling nakatuto ka sa 95.9 na radyo natin FM Cotabato City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo natin FM Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. Friday, Saturday, Sunday, walang mapapanood. Aabangan yung Lunes. Yes. Hindi, ako yung Lunes, kung sinabi nila Senator Cayetano, sinabi nila Senator Marcoleta, o sige, pagbibigyan namin yan, we will not recognize it as a Blue Ribbon Committee hearing. Pero pupunta din kami dyan para at pumunta rin kayo, susunod kami sa gabay nila. Pangalawa, katulad na sinasabi namin noon pa man, ang kaguluhan sa Senado, hindi dahil sa impeachment yan.